Sunod-sunod ang pag-ulan. Baha ang dalawang barangay sa Davao City at Davao del Norte. Umapaw kasi ang kanilang mga ilog, kaya ang pagtawid sa mga ito, buwis buhay talaga. Kung ang ilang mga estudyante natutuwa kapag umuulan dahil posibleng masuspinde ang klase, ang mga tiga-barangay Colosas, Paquibato District sa Davao City nagsisimula ng magdasal. Tara, let's go! Para kasi marating ang kanilang eskwelahan sa barangay Magwawa, kailangan nilang salubungin at tawirin ang Tuganay River na mas nagiging mabangis kapag nag-uulan. Yun lang yung talagang pwede naming daanan papunta sa paaralan na hindi rin kami malilate. Loy ang mga tao. Lakas loob at pikit mata nilang nilalabanan ng agos. Kahit pang itinataya nila rito, sarili nilang mga buhay. Ang uban, wala pa nakitaan. Maglubog mayo, maglisod na kayo makitaan. Kaya gumikan sa kalayo, maabot dito sa dagat, yun ba? Meron po silang kasamahan po dati na tumawid po sila, pero yung kasamahan po nila is nalunod po. Hanggang kailan magiging ganito ang daloy ng kanilang kapalaran? Nitong Huwebes, naabutan ng aming team ang grupo ng senior high school student na si Jean na patawid ng ilog kasamang iba pang mga estudyante. Mas mababaw kasi ang tubig dito, tsaka kaya po namin to tabirin. Ang mga estudyanteng pinubad muna ang kanilang pantalon para hindi mabasa. At dahil mas maliit ang 10 taong gulang niyang pinsang si Christian, pinasan siya ni Jean. Bawat hakbang ni Jean, kalkulado. Dahil isang maling kilos lang, maaari silang anurin. Wala may choice. Bisag delikado, mangita man Japon og paraan. Dagag bato sa ilalim. Nabanggaan til dapat madagma. At titinik ko sa tuling na bato. Bisag adeng? Mabuulyog ko sa riba kay tabok silang sapa. Delikado kayo ang sapa diha eh. Maabot man gahi na diha na lang sa may bakilid na. Daghan na kaing nangalumos diha. Pagtala ko ano. Nasindot man good pag naay tulay kay mudit sura kuan sa eskwelahan dili na makalisod og tabok dito. Sunod silang naglakad ng 10 pang minuto. Hanggang narating nila ang kanilang eskwelahan. Lahat susuungin at titiisin ni Jean para sa kanyang lola Filomena na siya raw matyagang nagpapaaral sa kanya. Gusto ko po makapagtapos sa pamilya ko po. Sila po kasi yung nag-aruga sa akin simula nung bata pa ako. Nahihirapan kasi yung nagpaparal sa akin. Maraming gastusin po. Kung tutuusin, may iba naman daw mas ligtas na alternatibong daan papunta sa kabilang bahagi ng ilog sa pamagitan ng Alexandria-Balaguran Road. Pero ang daan doon, mas sukal at delikado. Pwede rin naman daw sa Tapak-Paquibato-Panabo Road
Yun nga lang ang biyahe paikot. Aabutin sila ng 3 hanggang 4 na oras. Kaya pahirapan daw, lalo na kung may emergency. Diskarte ra gyud mi diri sa among barangay. Kay layo man kaimi sa city god. Hindi lang mga estudyante ang nakikipagpatintero sa panganib, pati rin mga teacher na dito na destinong magturo, gaya ni na Teacher Nore at Bernard. Iniiwan po namin yung mga gamit po namin dito sa school, like mga damit, kasi alam namin na merong posibilidad na tataas yung tubig. Mahirap talaga siya sa amin na mga teachers na every time na papunta kami or pabalik kami pauwi, talagang pinagdadasal namin, sana Lord wag umulan. Sa tuwing mataas ang tubig, nagrerenta sila ng kabayo patawid ng ilog. Every time na tatawid kami, nandun yung takot. Delikado siya kasi minsan hindi na namin alam kung gaano kataas yung level ng tubig. Ang kabayo, hirap sa paghakbang at paglusong sa lagpas dibdib na ilog. Di mo tabok sir ang kabayo paglalong. Di po ko mo pasalig nga ang pasahero akong pasakyon kay lalong pay basig mga hulog. Ako nahulugan ako pasahero diri. Ang bayad sa bawat pagtawid ng pasahero, 20 hanggang 30 pesos. Araya. Ang sahay na mo hatag gis, okay ra. Di mo mo piliton sir kay kawawa yan. Handa na ba ang lahat? Yes, sir! Mabuti kung handa na sabihin, yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Kahit gaano kahirap yung sitwasyon, nakikita namin yung saya ng mga bata. Yun lang din yung nagbibigay sa amin ng motivation to continue sa aming profession bilang mga guro. Nung hapong yon, wala pa ring tigil ang buhos ng ulan. Pinauwi po kami ng maaga dahil baka lumaki yung tubig. Kaya ang tubig sa Tuganay River mas lalo pang tumaas. Pagka-uwi ng bahay, gumawa na si Jean ng takdang aralin o assignment. Wala raw rumaragasang ilog ang hahadlang sa pangarap niyang maging pulis. Gusto ko po makapagtapos sa pamilya ko po. Matapos magpatila ng ulan, ang ilang mga estudyante para hindi mabasa ang gamit, nakiangkas sa backhoe. Ito pong mga sitwasyong mga ganito po ay na masyadong nakababahala na po sa aming mga guro, particularly dito sa Davao, na prone area for landslide. We teachers are overworked, under-supported, and underpaid, and under attack and overworked today. So we are hoping that we can get some sort of help. Ang ilan namang magsasaka na may aning mga gulay o hindi kaya mga residenteng may dalang motor, umuupa ng tao na silang mano-manong nagbubuhat nito para makatawid sa lagpas bewang na ilog. Mapalong mangun ni igtabok ni sir. Kuwara naman sir, butangan mo kahoy dire na alsaw na mo. Ang upa mula 100 to 250 pesos, kaya marami sa kanila lingguhan na lang kung tumawid. Hindi raw kasi biro ang pagtawid, lalo't sa ilog, meron na ring nagbuwis ng buhay. Ang uban, wala pa nakitaan. Paglubog mayo, maglisod na kayo makitaan. Kaya gumikan sa kalayo, maabot dito sa dagat, gil ba? Kagaya na lang ng ama ni Maricel na si Carlos. Pagkatapos na mapakain ang alaga nitong kalabaw, tumawid mag-isa sa ilog. Hanggang sa walang kung ano-ano, ang ilog bigla na lang nagngalit. Hindi niya namalayan na bumabaha na pala. At si Carlos pinangay ng malakas na agos. Makalipas ang isang araw, nakita na lang ang kanyang bangkay. Hindi namin alam na ganun pala mangyari sa kanya. Bigla kasi yun eh. Sorry po. Matutuma ka, makakita ka ng baha. Traidor kasi yan sapa na yan. Marami nang nakukuha. Sana na matutukan din po yung sa tulay para po makatulong din po sa ibang mga tao. Ang
Ipanalangin na magkaroon ng ligtas na tulay. Taong 2018 pa raw hiningi ng pamunuan ng Barangay Colosas. Umaksyon naman daw ang gobyerno. Katunayan, nasimulan na ang pagpapatayo ng pundasyon ng tulay. Sa ngayon po ay nasa 44% na po ang ating proyekto. We are looking forward to finish this early 2024. While ongoing po ang project, inihingi po namin ang inyong suporta, especially pasensya kasi medyo malaki-laking proyekto po itong ginagawa natin. Gani, nakita nato gahapon nga grabe gyud nilang trabaho. First time nilang trabaho nilang timo na alas 12 na. Samantala, para kahit papaano makatulong sa mga guro't estudyante, ang aming team namigay ng payong at kapote. Maraming salamat po. Sana naman po sa mga namamahala dyan kung sana pwedeng mapabilisan. Kasi ayaw din namin na magkaroon pa ng mga iba pang pangyayari na hindi ka nais-nais. Sana po taudan ang tulay para din na makalisod tabok. Di na po mahirapan sa paglisong sa tubig. Umaasa ang mga tiga-barangay Colasas na ang ulat na ito magiging tulay rin para mapabilis ang pagpapagawa ng kanilang tulay sa lalong madaling panahon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.